The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakaloob niya sa atin ng buhay at kalakasan at panibagong pagkakataon upang patuloy nating subaybayan at malaman ang mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na ito po'y hango sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakasama natin sa talakayan ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang paksa po ang ngayon ay inihanda po upang sa pamamagitan nito ay patuloy pong nating maunawaan, maalaman kung ano pa ang mga kalooban ng Diyos para po sa atin na mga tao. Lalo po sa panahon natin ngayon, kapag ka ang pinag-uusapan o ang usapin ay tungkol sa Panginoon Diyos, hindi man 100% pero napakalaki ng porsyento ng populasyong ito ang magsasabing sila ay naniniwala sa ating Panginoon Diyos. At bunga ng pagkakilala nila sa Panginoon Diyos, ay nagsasabi silang kailanman ay hindi nila maaaring kalimutan ang ating Panginoon Diyos. Lagi ito ika sa kanilang kalooban, lagi sa kanilang isip at puso. Pero gaano nga po katotoo na ang ganong mga salita ay mapatutunayan ng isang tao? Kailan ba ang isang tao ay nakalilimot sa Diyos kahit pa sabihing nasa isip niya, nasa puso niya ang Panginoon Diyos? Ngayon ay mayroong buong pag-ibig na ibinababala ang Diyos sa atin po. At yan po ang paksang aralin na atin pong tatalakayin. Ang paksa po ay nagsasabing, mag-ingat, baka makalimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Ngayon ay uumpisahan po natin ang pagtalakay, kapatid na Neraya, gaano ba kasama kung ang tao'y magawa niyang limutin ang ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Awit. Ang kapitulo po ay 50, ang bersikulo po ay 22. Gunatain nga ninyo ito, ninyong nangakalilimot sa Diyos, baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas. Maliwanag po ang binasang talata. Masasabi po natin, kapatid na Benhanan, sa ating mga mahal na taga-subaybay, na kung merong isa sa napakasamang gawa na maaaring magawa ang tao, ito po ay ang paglimot sa ating Panginoon. Sapagkat ayon mismo sa salita ng Diyos, bilang paalala, gunitain ninyo niya, kayong nakalilimot sa Diyos. Baka kayo anya'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas. So, ibig sabihin po, kaya napakabigat o napakalaking kasalanan ang limutin ng tao ang Diyos na may lalang sa Kanya, sapat ito para ang tao po ay malagay sa kaparusahan ng Panginoon. At mabigat ang ibinabalang parusa ng Panginoon sa mga taong nakalilimot sa Kanya. Gaya ng sinabi niya, baka kay aking pagluray-lurayin at walang magligtas. Ang mga talatang ito ay
nagpapaalaala po sa atin bilang mga tao na kailanman ay hindi po natin dapat kalimutan ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat mayroon pong isang resulta na hindi po natin magugustuhan kung tuluyan nating kalilimutan ang ating Panginoon Diyos. At sabi nga po, kapag kanilimot natin siya, sino pang magliligtas sa atin? Sino pa ang maglalagay sa atin sa isang dakong ligtas, hindi lamang ng ating lupang katawan, kundi ito'y tumutukoy sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Papaano nga po ba, kapatid na ni Raya, na nagagawang limutin ng tao ang Diyos? Kasi sabi nga, walang tao na nasa matinong pag-iisip ang magsasabing, kinalimutan ko na ang Diyos. Bagamat hindi po intentional na lilimutin talaga ng tao ang Diyos. At tulad nga po ng inyong pinahayag na sinasabi nila na hindi nila nakalimutan ng Panginoon. Pero may pagkakataon po na bagamat hindi intentional na nililimot ng tao ang Diyos, kapag ka nalalagay ang tao sa ganitong sitwasyon, sapat ito para masabing kinalimutan o nalilimutan nila ang Panginoon. Mababasa po natin ito sa Deuteronomio. Ang kapitulo po ay 8 at ang bersikulo po ay 11. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Maliwanag po ang sinasabi sa talata. Mag-ingat ka, baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos. Kahit po sabihin ng tao na nasa isip at nasa puso niya ang Panginoong Diyos, hindi siya nakalilimot, pero kapag ang tao po ay hindi na tumutupad ng mga utos ng Diyos, hindi niya na inaalam at isinasakatuparan ang mga aral at pagtuturo ng Panginoon, yun po ay katumbas ng paglimot sa Kanya. Kaya dito po mauunawa natin na kapag ang tao nawala na ng panahon para alamin kung ano ba yung mga utos ng Diyos na dapat niyang gawin, at bunga nun ay hindi na rin siya nag-ukol ng panahon para sundin at pahalagahan ito, yun po'y katumbas ng paglimot sa ating Panginoon. Kahit pa sabihin niya na hindi siya nakalilimot sa Diyos, pero pag walang pagtupad, walang pagsasakatuparan ng kanyang mga utos, inuulit ko po, ito'y katumbas ng nalilimutan mo na ang Panginoon. Ito po ay masasabi natin, halimbawa, sa isang pangyayari, kahit po ang mga taong walang pakundangang pumatay ng kanyang kapwa, pag tinanong mo siya, kilala mo ba ang Diyos? Kilala ko. Kinikilala mo ba siya bilang Diyos? Opo. Baka nakalilimot ka na sa Diyos. Ay hindi, kasi kahit nag-iisa ako, naalala ko siya. At ang paraan na sinasabi ng tao ay yung kanyang pananalangin. Kapag ka ang tao nananalangin, yun ay indikasyon na hindi niya nalilimutan ang ating Panginoon Diyos. Pero maliwanag po ang sinasabi ng talata. Kung ang isang kriminal gumagawa ng mga krimen na hindi ayon sa kautusan ng Panginoon at ito'y kanyang tinutupad, sapat yon para sabihin ng Panginoon, nililimot ninyo ako. Ibig pong sabihin, kahit pa isigaw ng taong kailanman ay hindi niya lilimutin ng Diyos, pero samantalang nabubuhay siya, ang kanyang ginagawa ay puro labag sa utos ng Panginoon. Sa halip na ang kanyang tuparin ay ang palatuntunan, ang kautusan ng Diyos, ay kabaliktaran ang nagagawa. At yon, kapag ka ang tao'y lumalabag na sa mga utos ng Diyos, yon ang panahon, nililimot na niya ang Diyos. Yun po ang sinasabi ng mga talata. Kaya dahil doon, kapatid na Neraya, sa anong mga sitwasyon ng buhay na posibleng ang tao po ay makalimot sa ating Panginoon Diyos? Hindi lang po yung panahon ang tao ay nasa paghihirap. At dahil sa paghihirap, sabi nga po, pag doon tao nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. Ibig sabihin, kahit nalabag sa utos ng Diyos, kaya niya nang labagin yun o hindi sundin. Makakuha lang siya ng kanyang pangailangan para mairaos yung kanyang pangangailangan. Pero alam niyo po,
masasabi natin kahit yung sitwasyon ng pagginhawa ng tao o yung tinatawag na pag-asenso, pagyaman, pwedeng maging dahilan yan. Gaya po ng ipinapahayag ng kasulatan sa Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 12 hanggang 14. Sa salin po ng Biblia, ang bagong ang Biblia. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog, at nakapagtayo ng magagandang bahay, at nakatira sa mga iyon, at kapag ka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Sa talata pong ito ay 4 na sitwasyon ng buhay na pwedeng maranasan ng tao. Na kung ang tao po ay hindi mag-iingat, ito'y pwedeng maging daan para makalimutan niya ang Panginoon. Una po, bakaan niya pagka ikaw ay nakakain at nabusog, pwedeng maging dahilan yan. Halimbawa, mula sa dating mahirap lang at dahil sa kahirapan ay isang simple at payak na pagkain lang ang nasa inyong hapag. Lagi kang nagdarasal, nananalangin, lumalapit sa Panginoon at sinisikap mong makatupad ng utos para hindi makalimot. Pero kapag ang tao po sumasagana na sa pagkain at dahil sa kasaganaan ay nabubusog siya, minsan nakakalimutan ng tao magpasalamat at tanawin ng malaking utang na loob sa Diyos, yung biyaya na kanyang tinatamasa. Pangalawa, yung pagkakaroon niya ng magagandang bahay na matitirhan. Wala sa isang, sabi nga, dampang tahanan, no? Pero sa kabila ng mahirap ay palagi siyang may pakikipag-ugnayan sa Diyos at nagsisikap siyang lumapit sa Panginoon at di siya makalimot. At kapag ang tao po ay nagkaroon ng mas komportabling pamumuhay dahil nga mula dun sa isang simpleng tahanan, siya ay nakapagpagawa o nagkaroon at nakapanirahan sa magagandang bahay, yun po ay kung hindi mag-iingat, pwede pong maging dahilan para makalimot siya sa Diyos. At ang pangatlo, yung paglago ng kanyang kabuhayan o pagdami ng kanyang source of income. Pag ang tao umaasenso sa trabaho, umuunlad ang negosyo, nagiging abala na ang tao. Dahil marami siyang kausap, marami siyang katransaksyon, nawawala na siya ng oras o panahon para sa Panginoon. Na kung hindi mag-iingat, talaga namang yan po'y nagiging dahilan para wala na siyang panahon sa Diyos at tuluyan na siyang makalimot. At ang panghuli, pag narating na ng tao, yung sinasabing pagkakaroon ng maraming kayamanan, na doon na nasasalig ang kanyang pag-asa at doon na nasasalig ang kanyang kaligayahan, na dahil po doon sa kasaganaang bunga ng kanyang mga kayamanan, nagagawa na ng taong limuti ng Panginoon. Bagamat may mga taong habang yumayaman, talagang lalong lumalapit sa Diyos para magpasalamat at hindi makalimot. Pero may mga ilan dahil sa kawalan ng pag-iingat, yun po ang nangyayari. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, at ito po'y totoong-totoo na nangyayari sa tunay na buhay. Na dati, bunga ng kaalaman ng tao na ang mga pagpapala ay kaloob ng Diyos, patuloy siyang naglilingkod, patuloy siyang sumusunod sa utos ng Panginoon. Pero dumating na yung panahon na siya'y pinagpala ng Diyos sa kabuhayan, ang nangyayari ay nababaliktad na. Kung dati ang pinapahalagahan ng tao ay ang Diyos na nagpapala, ngayon, maging ang kanyang pag-asa ay inilalagak niya sa mga pagpapalang kaloob lamang ng Diyos at tuluyan ng nalilimutan kung sino yung nagbibigay ng pagpapala. Kaya yan po ay isang patuloy na pagmamahal sa atin ng Panginoon upang tayo ay maiiwas sa ganitong sitwasyon ng atin pong mga pagkilala sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, mga giliw naming mga taga-subaybay, kung mangyari man sa atin na tumanggap tayo ng mga pagpapala, ay huwag tayong makakalimot na patuloy nating tuparin ang utos ng Diyos. Kasi hindi po naman literal na pagkalimot ang sinasabi po sa atin ngayon. Kaya sabi ko nga, lahat ng tao na naniniwala sa Diyos ay magsasabi
na hindi sila nakalilimot sa Diyos. Pero ang punto, gaya ng sinasabi po ng mga pagtuturo ngayon, huwag sana ang mga kabuhayan natin sa buhay na ito ang magtulak sa atin upang hindi natin gawin na patuloy yung pagdilingkod, pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos upang sa ganitong kaparaanan ay magpatotoo ito na tayo nga ay hindi lumilimot sa Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kapatid na Neraya, ano po ang isang tiyak na paraan upang hindi natin malimutan ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ng buhay? Kung ikaw man ay nasa kahirapan ng buhay o kung ikaw man ay nasa kasaganaan ng buhay. Ano po ba yung paraan na itinuturo ng Biblia upang hindi natin malimutan ang Panginoon Diyos? Itinuro na po ito ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao. At ang mga pamamaraang ito ay nasulat sa aklat po ng Marcos. Ang kapitulo ay 12 at ang bersikulo po ay 29 hanggang 30. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Sumagot si Jesus, ang pangunahin ay, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Narito po ang tiyak na paraan na kapag ito po ay isinapuso natin at ginawa natin, tiyak po hindi tayo makalilimot sa Panginoon. Ito po ang sinabi ng Panginoon sa panahon nung siya nagkatawang tao at sinabi niya malaman ng tao ang pangunahin at pangulong utos na dapat ay tanggapin at sampalatayanan ng lahat ng tao ang makilala nila na ang Panginoong Diyos ay iisa lamang. At kalakip ng katuroang iyon ay sinabi ng Panginoon ang dakila at pangunang utos na sinasabing ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. Yun ang dakila at pangunang utos na dapat ay tanggapin nating lahat sapagkat sa pamamagitan nga po ng ito po yung sinasabing pag-ibig sa Diyos ng buong pagkatao at dahil sa pag-ibig, hindi natin magagawang malimutan ng Panginoon. Kahit nga po ang tao pagka meron siyang minamahal, hindi niya ito magagawang kalimutan. At sa ngalan ng pagmamahal, palagi siyang may paraan para ipadama ito at gagawin niya ang lahat para mapaligaya ang kanyang minamahal na kapwa-tao. Lalo na po kung talagang isa sa kabuhayan natin, hindi lang natin maunawan, sasampalatayanan, kundi i-apply natin sa ating buhay ang dakilang utos na ito, na yung Diyos na nagmahal sa atin, ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na nagpala sa atin ay karapat dapat na mahalin. Kumbaga po sa ngalan ng utos, dapat talaga siyang ibigin. Lalo na sa ngalan ng mga gawa ng dakilang Diyos na nagmahal sa atin, karapat dapat lamang na siya po'y ating mahalin. Kaya ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At pag yan po ay isinapuso, in-apply natin sa ating buhay, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, maghirap man tayo, yumaman man tayo, dumating man yung panahon ng ating kabiguan, pagtatagumpay, kalungkutan, kaligayahan, hindi natin magagawang kalimutan ang Diyos na nagmahal sa atin at Diyos na minamahal natin. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay, isang sapat na pagtuturo sa atin upang huwag nating malimutan ang ating Panginoon Diyos. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, ibigin natin siya ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Huwag nating sanayin ang ating sarili na ang pag-ibig natin sa Panginoon Diyos ay kalakalahati lamang dahil para bagang sinasabi natin na ang pag-ibig mo
sa Diyos ay kapantay lamang ng pag-ibig mo sa iyong hanap sa lapi. Kapantay lamang ng pag-ibig mo sa iyong minamahal sa buhay. Pagka ganoon po, hindi natin mapatutunayan na totoong iniibig natin siya ng buo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kaya kung iibig rin lang naman tayo sa ating Panginoon Diyos, ibigin natin siya ng buo. At hindi po sinasabing wala ka ng ibang iibigin kundi ang Panginoon Diyos. At kalilimutan mo na ang pag-ibig mo sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, o sa kanino man. Kundi sa pagkaunawa natin ng mga banal na kalooban ng Diyos, ang pag-ibig natin sa Kanya ay lalo pang magpapasagana, magpapadunong sa ating pag-ibig na dapat iukol sa ating mga mahal sa buhay sa mundong ito. Kaya dito po ay sinasabi po sa atin, hindi magkakamali ang mga pagtuturo ng Biblia upang tayo po ay hubuging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Hindi po inaagaw ng Panginoon Diyos ang pag-ibig natin sa ating magulang, sa ating anak, sa ating asawa, o sa kanino man. Lalong hindi niya kinukuha ang pag-ibig natin sa anumang bagay na mahalaga po sa atin. Ang punto at ang sikreto upang lalo pa nating maipadama ang tama at matuwid na pag-ibig sa ating kapwa, ibigin muna natin ang ating Panginoon Diyos ng buong buo. Mga giliw naming taga-subaybay, kapatid na Neraya. Siyempre, sasabihin din ng mga tao, iniibig ko naman ang Panginoon Diyos eh. Bukod sa hindi ako nakakalimot sa Panginoon, iniibig ko naman siya. Pero ang tanong, paano ba mapatutunayan na pangunahin sa tao ang pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas? Ang sagot po ng Biblia ay pinahayag sa pamamagitan ng Apostol Juan sa kanyang sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 2 hanggang 3. Sa salin po ng Bibliang Tagalog Popular Version. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Maliwanag po itong pahayag ng Apostol Juan sa pamamagitan po ng talatang binasa. Hindi sapat na sabihin ng tao na ang Diyos ay kanyang iniibig. Ang tunay na umiibig sa Diyos, sabi sa Biblia, yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At ang palatandaan na talagang iniibig natin siya ay mahayag sa pamamagitan nga ng pagtupad ng kanyang mga utos. Kaya kanina po ay sinabi, kapag hindi ka tumutupad, katumbas yun ng gawang paglimot sa Panginoon. So para hindi makalimutan, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ang pag-ibig naman sa Diyos ng buong buo ay sa pamamagitan nga una, malaman mo kung ano yung mga iniuutos ng Diyos at kalakip nun ay ang kaloobang handa mo talagang sundin. At pag nakita ng Diyos na tayo naglalaan ng oras, ng panahon para malaman, lalo na para sundin na kalakip ang pag-ibig sa kanyang mga iniuutos, na yun ay hindi naman niya mabibigat. Dahil nakadisenyo po ang mga utos ng Diyos na sa ikabubuti na naman natin. Katulad ng pagsubok na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok ng higit kaysa ating makakaya. Gayon din po ang kanyang mga utos. Ang totoo, bago niya nga iutos ipinapaalam niya pa yung halaga nito. At bukod doon ay yung buting idudulot kapag ikaw ay nasumpungan sa pagsunod. Bukod sa yun ay paraan para mapatunayan mong iniibig mo ang Diyos, ikaw rin ang makikinabang. Yung ibang tao po kasi nabibigatan lang sa pagsunod kasi kulang ng pag-ibig. Pero kung lalakipan mo ng pagmamahal, dahil para sa Diyos yung ginagawa mong pagtupad ng kanyang mga utos, diyan mo mapapatunayang iniibig mo talagang Panginoon at yan ang paraan para hindi ka makalimot sa Kanya. Sa isang umiibig, walang mabigat na bagay. Kaya ganito po natin patunayan sa Panginoon, mahal natin siya.
Talagang pahalagahan natin, tuparan natin yung kanyang mga utos at makaranas tayo ng biyayang hatid ng ating mga pagsunod. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, isang katotohanan, ang mga pagtuturong ito ay totoong maghahatid sa atin upang tanggapin natin ang kautusan ng Panginoon gaya ng isang magaan at maginhawang pagsunod o maginhawang mga utos para sundin nating mga tao. Kasi po, pag wala ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang ginagawa, huwag mong asahang magagawa niya ito ng tama at karapat-dapat. Bakit nga ba sa isang mag-asawa na kahit pa dumaraan sa matitinding pagsubok, pagtitiis at pagsasakripisyo ay hindi nila maiwan ang isa't isa. Hindi nila malimutan ang isa't isa. Ito po ay dahil sa pag-ibig na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Gayon din, kung mahal natin at iniibig ang ating Panginoong Diyos, sasabihin ng ating puso't kaluluwa, magaan ang utos ng Diyos. Kung totoong iniibig natin siya, walang mahirap na kautusan para hindi natin sundin ang ating Panginoon Diyos. At tandaan po natin, ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay may kalakip na pagtulong din mismo ng ating Panginoon Diyos. Dahil kung sa sarili lang natin, wala tayong kakayahan para tuparin ang kanyang mga kautusan. Pero dahil iniibig mo siya ng buong buo, hindi tayo mauubusan ng mga paraan upang tayo ay mahadlangan ng iba't ibang mga bagay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kung mahal mo asawa mo, di ba kahit ano pang sakripisyo ay susuungin mo? Ang gaano mang kabibigat ang mga trabaho ay papasanin mo. Bakit? Sapagkat alam mo, yung ginagawa mo ay para sa iyong iniibig. Ganon din tayo sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, kung tunay na mahal natin ang Diyos, walang mahirap na bagay na dapat nating gawin para sa Diyos. At kung ginagawa natin yung mga bagay na yon, hindi naman para sa Diyos lang ang pakinabang. Kaya niya sinasabi ang bagay na ito ay para po sa ating kapakanan. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi pakinabangan natin ito sa darating pang buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. At bahagi ng ating pag-ibig sa Diyos sa hindi paglimot sa paraang ginagawa natin ang kanyang mga kautusan, isinasakabuhayan natin ito. Kapatid na Neraya, ano po ba ang pangakong naghihintay sa atin mula sa Panginoon Diyos kung tayo po ay patuloy na gagampanan ang kanyang mga kautusan sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay? Tayo man ay malagay sa kahirapan, hindi magiging sagwil yun upang hindi natin tuparin ang kanyang utos. Lalo na kung tayo po ay nasa kasaganaan, ay patuloy nating tutuparin ang kanyang mga utos at patuloy tayong magpapakababa. Ang sagot po na siyang huling talata ng pag-aaral na ito ay mababasa natin sa Isaias 49:15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin, na siya hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot. Ngunit, hindi kita kalilimutan. Ang hindi po nakalilimot sa Diyos at pinatutunayan niya ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos ay hindi rin po siya kalilimutan ng Diyos. Ito, nahayag po yung pag-iral ng pagiging makatarungan ng Diyos. Siyempre, kung ano yung ginawa mo sa Kanya, yan ang ibabalik na sa iyo. Kung ikaw ay umiibig sa Kanya, lalo Kanyang mamahalin. At kung hindi mo siya kinakalimutan, lalong hindi Kanya kalilimutan. Sa isang paghahambing nga, ay nagpahayag ang Panginoon ng isang mahalagang katanungan. Ang sabi niya, malilimutan ba ng babae o ng isang ina ang kanyang anak o batang pasusuhin? May mga pagkakataon, mahirap gawin yan, pero merong ilan na pwedeng magawang kalimutan yung kanyang anak o abandonahin. Pero sabi ng Diyos, kung may mga ganon, ako anya, kailanman hindi kita kalilimutan.
Gaya na sinasabing yung salitang yon na hindi kita kalilimutan, patuloy kitang mamahalin. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, nandyan lang ako, hindi kita pababayaan, kukup-kuping kita. Iba ang Diyos. Sabi nga, hindi siya liko para limutin yung ating mabuting gawa. Sabi, nakahanda niya tayong gantimpalaan. Handa niya tayong kupkupin. Kung napakabigat na kasalanan, yung paglimot sa Diyos na nagiging dahilan para siya magalit at maggawad ng parusa, napakalaking bagay naman sa Panginoon na maramdaman niya na hindi natin siya tinatalikuran, hindi natin siya kinalilimutan. Sa halip, minamahal natin siya, tinutupad natin ang kanyang mga utos, at makakaasa tayo na lalo tayong mamahalin, iingatan, at hindi kalilimutan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Mga giliw naming taga-subaybay, hindi ba napakasakit sa ating kalooban na yung inaakala mong iniibig mo ay magsasabi sa iyong wala ka ng halaga sa Kanya? Isang bagay na napakapait na tanggapin sa ating kalooban. Pero alam niyo po ba, ang Diyos ay hindi magbabago. Ito ay salita na nakataya ang Kanyang karagalan. Kung iibigin natin Siya, kung hindi natin Siya kalilimutan, kung patuloy nating tutuparin ang Kanyang banal na kalooban, ang pangako ng Diyos, kahit saan mandako tayo pumaroon, kahit anong panahon, hindi niya tayo kalilimutan. Mayroon kang karapatan sa anumang oras para tumawag at manalangin sa Diyos at humingi ng tulong sa kung anuman ang iyong pinagdaraanan. Alam ko bilang tao, mga giliw naming mga taga-subaybay, tayo ay mapagkailangan. At yung kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan ay nagmumula lamang sa iisang Diyos na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kung gayon, ibigin natin ang Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas po natin sa paraang kung ano ang Kanyang kalooban, yon ang ating pong gawin at pakasikapin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Tayo na po at ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito, basbasan ng Diyos sa ating puso't kalooban mula ngayon at magpakailanman. Amen.